Nagsimula na ang pagsasaayos ng palasyo at kumain ng prinsesa kasama ang pamilya ngunit kaagad siyang umalis upang ipamalita sa mga tao na magtungo sila sa Borhat Bar dahil kailangan nila ng salapi. Saka siya nagbalik nang makita na may hangover ang mga kasama sa labis na pag-inom kagabi. Agad siyang naglinis at nakita ang maliit na hawk na kasing laki lang ng palad. Hinanap nila si Meliodas ngunit nakadikit na pala ito sa petay ng dalaga kaya pinagalitan ni Hawk. Saka pinakita ang meat pie na gawa sa mga tirang pagkain. Pero ayaw kainin ng dalawa dahil alam nilang pangit ang lasa nito kaya binigay na lang kina Gil at Hauser, ngunit pagkain ay nagsuka sila at si Hauser ay natulala. Naisip ng bida na gumamit ng totoong baboy kaya napatakbo si Hawk sa labas. Nagtungo si Ban para tapusin ang bangkay ng Grey Demon ngunit hindi pumayag si Merlin dahil research specimen daw niya ito. Natakot si Elizabeth na baka mapahamak sa labas si Hawk kaya pinag-utos ni Meliodas na hanapin ito pero tinatamad ang mga kasama kaya sinabing magbibigay siya ng reward. Nagsimula silang maghanap sa bayan nang biglang kumapit ang bida sa nagulat na Elizabeth dahil nakita sa likod si Hawk pero hindi niya nahuli kaya hinabol nila ito na muntik nang mahuli ni Gil kaso inatake siya sa mukha. Nagtataka si King kung bakit sinusundan sila ni Hauser. Dahil pareho silang may crush kay Diane ay nagkakapikunan ng dalawa pero ang nais ni Diane ay ang makadate ang captain. Nakita nila si Hawk ngunit pumasok ito sa damit ni Diane at ang mga siopaw ang nahawakan ni King kaya nagdugo. Ginamit ni Hauser ang hangin upang mapabalik si Hawk ngunit ginamit nito ang momentum para matalo si Hauser kaya nakatakas at hinabol ng dalawa at naiwan si King. Gumamit ng kapangyarihan si Hauser ngunit tinanggal ito ng kidlat ni Gil Thunder. Pagsapit ng hapon ay nagugutom na si Hawk at ang mga naghahanap ay nagpasya na ring magpahinga. Ngunit pag-uwi nila ay si Ban ang nakahuli kay Hawk dahil sa pagkain nito. Pero hinuli ito ng captain dahil kung sino daw ang makahawak kay Hawk ay siya ang panalo. Pagkatapos ay nag-inuman na naman ang mga lasenggo nating mga bida. At sinabi ng captain na hindi niya nalilimutan ang pangako kay Ban kinabukasan. Kalaunan ay nagtungo ang bida sa trumpet upang makausap ang nangloko kay Ban na pag pinatay siya nito ay mabubuhay si Elaine. Kaya naman ginamit ng bida ang kapangyarihan at sinunog ang mapanlinlang na trumpeta hanggang sa sumabog ito. Samantala nakita ng isang bata ang tumakas na kamay ni Hendrickson kaya nagtago ito sa bahay. Nang dumating si Dreyfus para magtanong tungkol dito, kinabukasan ay nagtungo si Ban sa tuktok ng bundok kung saan naghihintay ang captain. Subalit nandoon ang lahat ng mga kaibigan at maraming tao para manood dahil pinagkalat pala ni Hawk na magkakaroon sila ng duelo. Nagagalit si Ban kaya pinaalala ni Merlin ang rule number 6 ng grupo na pag may totoong nagpapatayan sa kanila ay pipigilan nila ito. Pinaalala din ni Ban ang rule number 5 na pag may away sa grupo ay reresolbahin ito sa pamamagitan ng duelo. Gumawa ng perfect cube si Merlin upang hindi nila masaktan ang mga manonood na excited na sa seryosong labanan. Mabilis na sumugod ang captain at nagsimula sa kanilang malalakas na mano-manong labanan hanggang sa tumalsik si Meliodas pero nasaktan din pala si Ban. Natuwa ang mga tao sa napanood, ngunit alam ng mga kagrupo nitong hindi pa nila nilalabas ang tunay na lakas. Nagbanta ang bida na sa pagitan lang nila ni Ban ang laban kaya kung mag-ingay sila ay babanatan din sila nito. Pero exemption si Elizabeth dahil nais niyang mag-cheer ito sa kanya. Tinamaan siya ni Ban ng mga suntok sa pagmumukha kaya hinawakan niya sa paa at pinaikot sabay hinagis na nagdugo sa loob ng cube. Ngunit muli itong sumugod sa captain. Nais puntahan ng hari ang silid ni Elizabeth ngunit bigla na lang siyang lumutang sa labas at binalot ng kadiliman ng buong lugar. Saka nakita niya ang lava na may umakyat na mapaminsalang atake patungo sa kanya saka siya nagising sa panaginip. Nalulungkot si Elizabeth kaya nangako si Diane na pipigilan nilang totoong magkapatayan ng dalawa. Natuwa si Hauser nang makita si Diane ngunit humarang si King kaya ginamit niya ang hangin. Pero panangharang ni King ang chastity fold kaya nag-away na ang dalawa. Kaya sinabi ni Hawk na resolbahin na lang din nila ito sa isang duelo. Samantala patuloy sa suntukan sila Ban at Meliodas habang nagtitinda ng alak si Hawk. Giit ni Hawk na bawal ang sandata ni King. Kaya nag-transform si King at sumugod gamit ang dancing fairy technique ngunit para lang siyang batang nakikipag-away na pinitik ni Hauser. Pero tinulungan siya ni Diane na ikinainggit nito. Tinamaan ng bida si Ban sa tiyan at nagregla sa cube. Subalit kinuha ni Ban ang lakas ng lahat kaya nanghina sila at lumaki ang katawan nito pero nakalayo si Merlin upang di maapektuhan. Sinipa nito ang captain saka sinuntok at walang tigil na binugbog kaya nag-alala ang lahat na baka mapatay na nito si Meliodas subalit ginamit nito ang tatak at napinsala si Ban saka dinakot ngunit pinaikot ang kamay at naputol saka pananghampas sa kanya. Ngunit napabalik ni Ban ang kamay at muling nagsabayan ng suntok hanggang sa abutin sila ng hapon at nawala na ang cube. At pareho na silang walang lakas para lumaban. Natuwa ang lahat sa napanood nila. Samantala hindi na alintana ng dalawa ang nangyaring labanan. Saka sinabi ni Meliodas na winasak niya na ang trompeta dahil niloko lang nito si Ban. At nagkasundo na silang mag-inom pagbalik sa Borhat. Samantala pinatay ni Dreyfus ang nakakita ng kamay na may pakpak. Nag-i-imagine si King kaya hindi niya napansing kinakausap ni Diane. Ngunit umalis na ang dalaga dahil tutulungan niya daw ang captain sa bar kaya hindi pa rin nasabi ni King ang laman ng puso niya. Patuloy ang pag-inom nila nang si Diane ang mag-serve ng beer ni Hauser.
habang si King ay iniisip pa rin kung paano aamin sa crush dahil in love ito sa Captain. Tinukso siya ni Hawk sa pagiging duwag ngunit kinain lang ito ni Oslo. Kinabukasan ay maagang nagising si Dayan para uminom ng pampaliit na pills. Nabilib naman si King dahil maglilinis daw ang prinsesa. Ngunit pinaglaruan pa ng Captain ang mga siopaw. At sinabi ng Captain na noong may hangover si King ay si Dayan ang nag-alaga kaya hahanapin ni Harley Quinn ang crush ngunit sinabi ni Hauser na nais daw mapag-isa ng dalaga dahil tila malungkot itong tinuring siyang halimaw ng mga tao. Hinanap ito ni King dahil naisip niyang nalulungkot si Dayan nang mag-isa nang makita niyang tumutulong ito sa mga tao. Pero nang malaman ng mga tao na siya ang giant ay kinabahan ng mga ito kaya humingi ng tawad ang dalaga. Subalit ang mga tao ang humingi ng tawad dahil napagkamala nilang masamang giant si Dayan kaya nagkaayos na rin sila na ikinatuwa ni King. Pagsapit ng hapon ay pinuri ni King ang pagiging mabait nito. Saka niyaya siya ni Dayan na mamasyal upang makakain ng masasarap. Pero nang makita niya si Hauser ay pinalayo niya ang crush para hindi sila makita ng karibal. Saka niyaya pa siya ni Dayan na maglaro ng tag kaya naalala ni King na nilalaro rin nila ito noon. Agad na tumakbo ang dalaga na hinabol ni Harley Quinn subalit magaling tumalon-talon si Dayan kaya kung saan-saan sila nakarating. At habang naglalaro ay naisip ni King na pag nanalo siya ay nais niyang makasama si Dayan ng isang araw. Subalit nawala ito sa paningin kaya gumuho ang mga plano. Nang makita niya ang kinakasal at nanunood pala doon si Dayan. At sinabi ng giant na ang mga tao ay nagpapakasal upang mapagpatuloy ang kanilang lahi. Naalala ni King na siya ang nagsabi nito noon kay Dayan. Subalit lumabas ang isang demon na kinuha ang groom. Bago pa ito makain ay sinipa ito ni Dayan at iniligtas ni King. Saka inihanda niya ang sibat ngunit umatake ang demon ng maraming patalim na kinuha ni Dayan ang isa at pananghampas dito. Habang si King ay tinamaan pala ang damit. Nakuha nito si Dayan kaya nagmadali si King ngunit inatake na ito ni Dayan ng lupa saka tinusok ni King ang kahinaan nito kaya natalo ang demon at niligtas niya ang dalaga. Kaya gagawa daw si Dayan ng isang nais gawin ni King. Nais ni King na sagutin ito kung may naaalala siya sa nakaraan nila. Ngunit hinalikan lang siya ni Dayan kaya namula ang Fairy King pero nais niyang malaman ang sagot kaso tinamaan siya ng nahulog na bato. Nagising si King na nakaunan sa mga hita ni Dayan. Saka magkasamang pinagmasdan ng sunset ngunit nagkaroon ng amnesia si King kaya hindi maalala ang mga nangyari ngayong araw. Samantala ang kamay ng demon ay nahulog sa bangin. At inilabas nito ang handle ng espada ni Meliodas at nangako si Hendrickson na maghihiganti pero nawala na ng malay. Nagising siya sa kabilang mundo nang makita doon si Dreyfus at sinabing nais niya ng magpahinga. Subalit binigyan siya ng dugo ni Dreyfus upang muling mabuhay. Dahil naghihintay sa kanya si Dreyfus na sinaniban ng demonyo. Nagtataka sila kung bakit konti ang mga customer. Kaya nagtungo ang bida kay Merlin at nais niya rin itong gawing waitress kasama nila Diane at Elizabeth para dumami ang mga customer nila. Nagtaka si Gother kung bakit ayaw siyang gawing waitress ng captain. Pumayag naman si Merlin pero sa isang kondisyon. Binatukan si Hauser ng ama dahil pinaghintay nito sila Gil at Griamore. Ang kondisyon ni Merlin ay sundan nila si Gil at hulihin ng nais pumatay dito. Habang naglalakad ay nahulugan ng roof tile si Hauser sa ulo. At sunod na tinamaan si Griamore kaya nalaman nila Meliodas na kagagawan nito ng nagmamasid kay Gil. Nakita sila Meliodas ng isang bata. At sinipa ni Hauser ang isang bato na dahilan upang mahulog ang bakal kaya niligtas siya ni Gil pero bigla itong lumutang. Dahil dito ay nagkaroon na ng ideya ang captain subalit kinukulit ng isang bata si Gother kaya hindi niya nasundan si Meliodas. Giit ng bata na hulihin niya ang pusa na ginawa din ni Gother kaya lumapit ito sa kanila. Nalaman ni Gother na nangungulila ang bata sa yumaong ina na palagi niyang kalaro noon. At kamukha daw ni Gother ang kanyang ina kaya ayaw siyang tigilan ng bata. Hinahanap ng ama ang batang si Pelio samantala nang malaman ni Gother ang itsura ng ina nito ay ginaya niya ang buhok at boses kaya napaiyak ang bata. Dumating din ang ama nito ngunit hindi na nakita si Gother. Samantala nagtataka si Gother dahil imbis na matuwa daw si Pelio ay umiyak pa ito kaya itatanong niya mamaya sa captain. Nabahing ang bida kaya muntik na siyang makita. Nagtataka na rin ang tatlo sa nangyayari ngayong araw nang may maglagay ng pulbos sa tiyan na para kay Gil Thunder. Hindi ito hahayaan ng bida kaya nakiinom siya ngunit nagalit ang babae at umatake ito ng fireball na kinontra ni Meliodas at tinamaan si Vivienne. Kalaunan ay itinali nila ang Magician Knight. Giit ni Merlin na pwede niyang gawing pangit na palaka si Vivienne bilang paghihiganti sa mga ginawa kay Gil. Ngunit handa itong patawarin ni Gil kung magsisisi ito pero nais talaga ni Vivienne na makuha siya. Kaya nilagyan ito ni Merlin ng singsing na sumpa na siyang magbibigay parusa sa kanya hanggang sa mamatay kapag gumawa siya ng masamang bagay kay Gil Thunder.
Giit ni Merlin na masama din ang plano nila ni Hendrickson na buhayin ang mga demon. Depensa ni Vivian na magagawa nilang makulong ang mga demon gamit ang Goddess Amber pero si Merlin din pala ang gumawa nito na nagbantang hindi nito makukulong ang mga malalakas na demon katulad ng 10 Commandments na naglilingkod sa Demon King. Dahil natapos ng captain ang request ni Merlin ay sumali na rin ito bilang waitress sa Boar Hat Bar kaya nagkaroon ng mga customer. Pinuri ni Meliodas ang looks ni Merlin pero mas maganda pa rin daw si Elizabeth. Nais din ng captain na mag-sing and dance sila kaya umalis na si Merlin. Samantala nagtataka pa rin si Gother sa reaksyon ng bata. Saka pumasok ito bilang bagong poster girl ng bar at kasama niya si Hawk. Kalaunan ay sinabi ng hari ang masama niyang pangitain tungkol sa 10 anino. At manggagaling daw ang mga ito sa kaharian ng Camelot. Samantala binuksan na ni Hendrickson ang lagusan ng mga demon gamit ang espada ni Meliodas. Nakita din ito ng isang lalaki at nagmarka ito sa kalangitan. Tumatakbo si Elizabeth ng magdilim at nakita niyang nakikipaglaban si Meliodas sa malalakas na mga demonyo. At ginamit ng prinsesa ang kapangyarihan para tulungan ang 7 deadly sins kaya napinsala ng captain ng demonyo nang magising siya sa isang panaginip. Nagmasid siya sa bintana ng silid at nagbigay galang sa amang hari. Saka nagtungo sa Boar Hat nang magpakita ang captain na suot ang binigay niyang damit. Si Gother ay may bago ring outfit mula kay Gila at si King ay dala ang helmet na bigay ni Hellbram. Sa labas ay may bago ring damit si Diane na ginawa daw ni Merlin. Saka nagalit si Diane dahil hindi sinuot ni Ban ang binigay niyang damit. Pagsapit ng gabi ay masaya silang nagkainan sa Boar Hat. Nang tawagin ni Ban ang captain para magsabing aalis na siya sa grupo nila, tinatanong ni King kung tungkol ba ito kay Elaine. Sinabi lang ni Ban na patungo siya sa Fairy King's Forest ngunit may nagmamasid. Nagtungo ang grupo sa palasyo dahil bibigyan sila ng medal ng hari nang mapansin ni Meliodas na may tutol sa kanilang award. Matapang na nagpakita ang tatlong asungot na sila Dog Edo, Wilo, at Death Pierce. Nais daw subukan ni Death Pierce kung malakas talaga si Meliodas. Nalaman ni Hawk ang lakas ni Dog Edo dahil sa hikaw na binigay ni Merlin. At nagsinungaling din si Merlin na 3,000 ang lakas ni Hawk para matuwa ito. Pinagsusuntok ni Dog Edo ang captain ngunit bagsak ito sa ating bida. Kaso mayabang pa nitong sinabi na walang kwenta daw ang dating mga Grandmaster kaya sinabi ni Meliodas na wala siya sa kalingkingan ng mga ito. Umatake muli si Damulag na sinalag lang ng isang kamay at bali-bali ang daliri ng tanga. Saka sinampal ang noo ng Kopal na tumalsik sa kasama. Namangha si Hawk sa lakas ng captain. Giit ni Death Pierce na kinikilala na nila ang lakas ni Meliodas. At nakita ni Hawk na mababa sa 2,000 ang lakas ng dalawa. Giit ni Gother na nagbabago ang power level depende sa sitwasyon at paligid. Nagulat din si Hawk dahil lagpas sa 3,000 ang power level ng mga kasapi ng 7 deadly sins. Binigyan na ng medal ang grupo ng sins. Ang medal ni Laban at King ay itatago muna ni Elizabeth dahil umalis ang dalawa patungo sa gubat ni King. Sinabi ni Meliodas ang balita na pinatay ni Dreyfus ang isa sa miyembro ni Slater. Nakita daw ni Griamore na pinatay na ni Hendrickson ang kanyang ama. Dahil nalilito na sila ay sinabi ni Merlin na subukan nilang mag-isip outside the box. Kaya naalala ng tatlo ang pagkabata nila at nagpasya silang magtungo sa silid ni Dreyfus. Subalit wala silang alam na binubuksan na ni Hendrickson ang lagusan kaya yumanig at naramdaman ni Meliodas ang panganib. Nagising si Hendrickson at sinapian pala si Dreyfus ng demonyo nang maramdaman niya ang nakapangingilabot na aura ng 10 Commandment demons. Dahil nagising na rin sa wakas ang malalakas na demon mula sa 3,000 taon ay sisiguruhin nilang maghahasik ng lagim kaya lumipad na ang mga ito. Sa paglalakbay ng dalawa ay nagtutuksuhan pa ang mga ito nang malaman nilang sumusunod si Jericho. Nang biglang magkaroon ng fog at nakarating sila sa Fairy King Forest at ikinatuwa ni King na nakaligtas ang kagubatan. Sa paglalakad ay nakita sila ng mga fairy subalit tinuturing nilang traidor si Harley Quinn kaya si King ang tinuturing nilang Fairy King. At dinala ni Ban si King sa kapatid na si Elaine saka nangako ang undead na muli niya itong bubuhayin. Kahit nakikiusap na si Ban ay ayaw talagang kilalanin ng mga fairy na hari si Harley Quinn. Natuklasan ng tatlo na ang marka ng demon ang dahilan kaya naging masama ang kanyang ama kaya nagpasya silang maglakbay para alamin ang katotohanan ngunit nangako silang magbabalik sa mga prinsesa. Napansin ni Elizabeth na iba ang kinikilos ng captain kaya minanyak siya nito at nilagay ni Hawk sa drum para tumigil. Kalaunan ay tinanong ni Diane kung gusto ba nito si Meliodas. Naging supportive na rin si Diane kay Elizabeth at sa captain sa kadahilanang naalala niya na ang nakaraan nila ni King pero iniwan na naman siya nito. Pinagbabato ng mga fairy si Harley Quinn na isa raw traidor kaya tinakot sila ni Oslo. Pero naiintindihan naman ni King kung ba't ganito ang mga fairy. Sa kalungkutan ay nagtago siya sa helmet na bigay ni Hellbram at nakita niya ang kaibigan dahil nasa helmet ang kaluluwa nito. Aalis na daw si Ban para maghanap ng lunas kay Elaine at nais sumama ni Jericho. Pinapaalis na ni Ban si King
King at sinabing narinig niyang may gusto rin kay Harley Quinn si Diane. Nakita ng dalawang dalaga si Zil pero hindi nito naaalala ang ate na si Gila. Samantala tumanggi si Gother sa captain na sumama sa paglalakbay ng grupo. Dinala nila Diane si Zil sa ate nito pero nalaman nilang pinakialaman ni Gother ang mga alaala ng magkapatid. Giit ni Gother na nais niyang maintindihan ang emosyon ng tao kaya tinanggal niya si Zil upang mabago ang alaala ni Gila mula pagkabata nang sa ganon ay magkaroon sila nito ng relasyon. Nagalit si Diane sa pangmamanipula nito ng alaala, at pipigilan nito si Elizabeth na magsumbong ngunit pinrotektahan ni Diane. Dahil dito ay maglalaban ng dalawa kaya gumamit si Gother ng blackout dahilan para mawala ng malay ang mga normal na tao sa kaharian. Saka umatake si Diane ng teknik nito. Samantala sa Camelot ay pinag-utos ni King Arthur na tulungan nilang lumikas ang mga tao. Nanaginip na naman si Elizabeth at nakita niya ang matandang anyo ni Meliodas at nagising siyang kasama ang captain samantala naglalaban pa rin sila Diane at Gother. Gagamit ito ng sacred treasure kaya inatake ni Diane ang lupa sa kanang dalawang malaking kamay ngunit napigilan ito at si Diane ang inatake, kaya sinuntok sila ni Diane at yumanig ang paligid dahil sa lakas nila. Nang dumating sila Meliodas ay tumigil na si Gother at nagmakaawa itong ikulong na siya bago pa mawala sa sarili. Sa base ng Ten Commandments ay nakita nila ang malaking butas na nalaman nilang kagagawan ni Meliodas. Naiinis na si Zeldris subalit nakarelax lang si Esterosa. Ibinalik ni Gother ang alaala ni Gila kaya niyakap nito ang kapatid at binatukan siya ng captain. Pero nagpasalamat pa rin si Gila dahil naalala nito ang kanyang ama. Nang dumating si Slater ay nakapagtatakang sumusunod ito kay Merlin. Sagot ni Slater na napahanga siya dahil nagawa ni Merlin na buksan ang barrier na nakalagay sa hari. Saka ginamit ni Merlin ang absolute cancel kay Gother dahil isa lang pala itong manika, at ipinagkatiwala niya ito kay Slater para makapag-focus sila sa misyon. Bumalik sila sa Boar Hat Bar nang makaramdam ng pagkahilo si Diane. Saka sinabi ng captain na pabigat lang si Elizabeth kaya nagtampo ito. Giit ni Slater na kailangan ng prinsesa na matutong makaramdam sa aksyon at hindi sa salita. Nag-teleport sila gamit ang powers ni Merlin upang mabilis na makarating sa Camelot dahil may malaking golem doon. Giit ng captain na ito ay ang Great Beast Albion na ginawa ng Demon Clan. Nakita sila nito kaya umatungal ng malakas saka umatake ito subalit nagkaroon ng barrier ang capital na nalaman ni Arthur na mula kay Merlin. Dahil dito ay mas napahanga si Slater. Subalit nagpatuloy sa pag-atake ang golem hanggang sa maglaho ang barrier. Saka umatake ito ngunit lumaban din ng mahika ang mga alagad ni Arthur. At sa utos ni Meliodas ay tineleport siya ni Merlin upang gumamit ng full counter sa malakas na atake nito. Kaya natuwa si Arthur sa pagbisita ni Meliodas. Saka umikot-ikot sila sa Albion at hindi matamaan nito. Umakyat ang ating bida pati na rin ang mga Holy Knight ngunit tinamaan nito ang hari ng Camelot kaya mabilis na iniligtas ng ating bida subalit naputol ang espada niya. Ibinigay ni Merlin ang sacred treasure ng bida na nabili niya daw mula sa pawn shop na pinagbentahan nito. Saka sumugod ang captain at sa isang atake ay nahiwa ng marami ang kamay ng golem. Subalit gumawa ito ng 5 malalaking mga cannon kaya naging 5 rin si Meliodas at pagtira nito ay sinalag ng 5 katawan gamit ang full counter. Kaya natalo na niya ang malaking golem at napahanga ang lahat sa lakas ng captain. Nais nang umuwi ni King sa Leones pero ayaw umalis doon ni Jericho. Nang biglang yumanig dahil mabilis na lumalaki ang mga puno at nalaman pa ni King na dahil ito kay Ban na nagbibigay ng life force sa gubat taon-taon pero ginagawa niya lang daw ito para kay Elaine. At kalaunan ay natakot ang mga fairy dahil meron ding malaking golem ang nandoon. Nagamit lang pala si Hendrickson ng mga demon kaya nangako siyang babawiin si Dryfes. Sinubukang paalisin ng mga fairy ang Albion ngunit nagsimula itong magwala kaya natakot ang lahat. Nakita nila ang Sunflower ni Harley Quinn na nakipagtagisan ng kapangyarihan ngunit pareho sila na pinsala nito. Ngunit walang balak tumakbo si King para sa mga fairy kaya napaiyak sila. Natakpan ng ugat ang mga lagusan patungo kay Ban. Inatake si Ban ni Gearhead dahil isang fairy lang daw ang maituturing na Fairy King pero winasak nito ang mga ugat at wala daw siyang pake sa titulong ito. Subalit inatake ng fairy si Elaine. Kaya nang makapasok si Jericho ay nakita niyang nabihag si Ban upang maging pataba daw sa buong kagubatan. Ngunit nang yumanig ay hinanap ni Gearhead ang Fairy King at nagulat sa nakitang golem. Lumaban si Harley Quinn gamit ang Chastiful Guardian saka pinaghihiwa ito subalit tinamaan siya ng golem. Ngunit pinadami niya ang sandata at pinutakte ang kalaban na pinasabog lang nito. Saka inatake ng golem ang Sacred Tree at tuluyan itong gumuho na ikinalungkot ng mga fairy. Doon ay nakita ni King na pinrotektahan pa rin ni Ban ang kapatid. Muling kinilala si King ng mga fairy bilang hari saka dinala siya ni Advisor Gearhead dahil siya ang susi para ma-revive ang kagubatan subalit napatay na ng golem ang mga fairy.
Giit ni Hellbram na masyadong malakas ang golem kaya kailangan na lang nilang siguruhing mare-revive ang Fairy Clan. Dahil sa matinding pagnanais ni King na protektahan sila ay nagliwanag ito at nagawang mabuksan ang tunay na anyo ng Chastity Fall. Na siya ring pag-atake ng halimaw kaya umatake rin si King gamit ang napakalaking sibat sa Albion na nagpayanig sa buong kagubatan at tuluyang tumapos sa kalaban. Naramdaman nila Fraudrin na natalo ang dalawang Albion sa magkaibang lugar nang matuwa si Galand dahil may makakalaban silang malakas. Giit ni Gloxinia na namatay sa reflect damage ang isang Albion kaya dito nagtungo si Galand. Nag-alala ang mga kasama kung matatalo ba nila ang Ten Commandments. Subalit dahil sa kakayahan ng Captain ay napalagay ang mga kasama. Saka ito naging 5 gamit ang Lost Vein upang manyakin si Elizabeth. Nagtaka si Hawk dahil mababa ang power level ng mga clone. Giit ni Merlin na mas madami ay mas mahina ang power level ng mga clone pero maganda ito para sa full counter ng bida dahil hindi nangangailangan ng power level ang teknik na ito. Biglang dumating mula sa langit ang isang mapanganib na nilalang. At ito ay walang iba kundi si Galand the Truth ng Ten Commandments na ikinatakot ng lahat. Saka nakita ni Hawk ang nakakatakot na 26,000 power level nito.